Matthew chapter 5 verse 6. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, ang inyong mga salita ay makapangyarihan at ito ay nangungusap sa amin sa lahat ng sitwasyon at panahon. Kaya ang dalangin namin sa salita ninyo na maibabahagi ngayong hapon na ito, kilusan nyo po ng inyong banal na espiritu that it may bring edification and encouragement sa bawat isang mananampalataya. At nawa ay ito ay loobin nyo, Panginoon, na magligtas din ng makasalanan na wala pang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa pangangaral ng Ebanghelyo po ninyo. Salamat po sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nakita natin so far yung tatlong beatitudes na binanggit ng Panginoon dito. Una, yung poor in spirit. Pangalawa, yung nakahapis. At yung kaninang umaga ay yung meek o yung maamo. Ngayon ay titignan natin yung pang-apat na katangian na dinescribe ng Panginoon para sa mga kabilang sa kanyang kaharian. At ito ay tumutukoy sa pagpuno ng Diyos sa isang Kristiyano ng kagalakan sa pamamagitan ng gutom at uhaw sa katwiran. Ulitin ko ulit yung sinabi o yung binasa natin, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." Ang lahat ng tao ay naghahanap ng kasiyahan. Dahil ang lahat ay nais maging masaya. Ang lahat ay nais magkaroon ng maayos na buhay. Yan ang motibo sa likod ng kanilang mga gawa at ambisyon, sa likod ng kanilang pagsisikap at trabaho. Ngunit yung malaking trahedya ng mundo, bagaman sila ay nagsisikap upang maging masaya, tila hindi nila ito nahanap. Bakit ano ang problema? Dahil ang tao ay gutom at uhaw pagdating sa pagpapala. Ang ginagawa ng halos lahat ng tao ay inilalagay nila ang kaligayahan at pagpapala bilang iisang bagay na kanilang nais. Kaya hindi nila ito natatagpuan. Iyan din ay totoo maging sa mga mananampalataya. Maraming mga Kristiyano ngayon ang ginugugol ang kanilang buong buhay para hanapin ang kaligayahan at pagpapala. Ngunit hindi nila ito natatagpuan dahil kapag inuuna nating hanapin ang kasiyahan bago ang katuwiran, ang sinasabi ng Panginoon dito, tayo ay nalulugmok sa kalungkutan. Kapag inuuna nating hanapin yung kasiyahan bago ang katuwiran, tayo ay nalulugmok sa kalungkutan. Ito din ang sinabi ni James Montgomery Boyce. Ang sabi niya, "We are not meant to hunger and thirst after experiences. We are not meant to hunger and thirst after blessedness. If we want to be truly happy and blessed, we must hunger and thirst after righteousness. We must not put blessedness or experience in the first place." Iyan naman po ang tinuturo ng salita ng Diyos, na upang makamit mo ang isang bagay, kailangan mo itong hanapin sa iba. Dito sinasabi ng Panginoon na ang kaligayahan at pagiging mapalad ay matatagpuan mo lamang sa pamamagitan ng pagkagutom at pagkauhaw sa katuwiran. For you to, kumbaga pa, mauhaw at magutom ka doon sa righteousness. Sa Biblia ay itinuturo mula sa simula hanggang sa huli na ang tunay na mga nakakatagpo ng kagalakan ay ang mga tao lamang na naghahanap ng katuwiran. Ang sabi ng psalmist sa Psalm 107 verses 5 to 9, na ang mga nagugutom at nauuhaw ay umiiyak sa Panginoon sa kanilang pagkabalisa at inililigtas niya sila.
Pinupuno niya sila ng mga mabubuting bagay. Ang sabi sa verse 9, "For He satisfies the longing soul, and the hungry soul He fills with good things." Yan ang ginagawa ng Panginoon. Maging sa Isaiah 55 verses 1 to 3, ang sabi doon, "Come, everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without price. Why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which does not satisfy? Listen diligently to me, and eat what is good, and delight yourselves in rich food. Incline your ear, and come to me. Hear that your soul may live, and I will make with you an everlasting covenant, my steadfast love, sure love for David." So ang Panginoon, ang salita ng Diyos ay nag-iimbita na, o ang Diyos ay nag-iimbita na doon natin kunin yung ating pagkauhaw at gutom sa katwiran. Well, ano bang ibig sabihin ng katwiran na binanggit ng Panginoon dito? Sa simpleng pakahulugan, ang ibig sabihin nito ay ang katayuan ng pagiging matuwid. Sabi ni Jerry Bridges sa kanyang aklat na Humility, biblically, it means perfect accord with God's law in every way, thought, word, deed, and even motive. So, perfect accord with God's law. Nakaayon sa batas, sa kautusan ng Diyos. Ito yung sinabi ni Apostle Paul sa Galatians 3 verse 10. Ang sabi niya, "For all who rely on works of the law are under a curse. For it is written, Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them." Ang salitang all na binanggit ni Pablo dyan ay nangangahulugang walang pagbubukod. No exception. Yan ang uri ng katarungan na dapat kagutuman at kauhawan ng isang tao kung nais niyang makamit ang tunay na kaligayahan, mamuhay ng ganap ayon sa batas ng Diyos. Yung salitang katwiran dito ay hindi tama na ipaliwanag lamang na ito ay justification o sa Tagalog ay pinawalang sala lamang. Sapagkat yung konteksto ay nagsasaad ng higit pa doon. Alalahanin natin na itong mga mapalad na inihayag ng Panginoon dito ay sinasabi niya para sa mga nasa loob ng kanyang kaharian. Sinasabi niya para sa mga mananampalataya. Kaya ang katwiran dito ay hindi lamang justification. So ano yung katwiran dito? Ito ay sanctification o pagpapabanal. Sa madaling salita, ang isang taong gutom at uhaw sa katwiran ay pagiging o pagnanais na mapalaya sa kasalanan sa lahat ng anyo at manifestation nito. Dahil ang taong nagugutom at nauuhaw sa katwiran ay ang taong nakikita na ang kasalanan ay naghiwalay sa kanya sa Diyos. Siya ay nananabik na makabalik sa original na relationship ng tao sa Diyos. Nananabik siyang mamuhay sa kabanalan sa araw-araw. Dahil ang sabi sa Hebrew 12 verse 14, na kung wala ang kabanalan, walang sino mang makakakita sa Panginoon. So yan ang kinananabikan ng isang taong kabilang sa kanyang kaharian. Siya ay uhaw, gutom, pagdating sa katwiran o pagdating sa righteousness. Kaya ang mensahe na nais kong sabihin dito, the one who is truly blessed desires righteousness. Therefore, they are filled with joy. Sa Tagalog, ang totoong mapalad ay nagnanais ng katuwiran. Sa makatuwid, siya ay napupuno ng kagalakan. Pero let us be clear. Ang pagnanais sa katwiran ay imposible sa lahat ng tao. Sapagkat ang lahat ng tao ay likas na makasalanan at laging bigo pagdating sa pagsunod sa kautusan. Kaya ang tanong, paano maaabot ng tao ang pamantayan ng Diyos sa kanyang
kautusan. Dahil malinaw sa Roma 3 verse 23 na walang nakaabot sa ng sino man sa kaluwalhatian ng Diyos. Well, ang sagot ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Siya ang kumatawan bilang pangalawang Adan sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng kanyang perpektong pagsunod sa kautusan. Siya lamang ang bukod tanging nakaabot ng pamantayan ng Diyos sa kanyang kautusan. Ganap na natugunan ni Jesus ang inihingi ng batas ng Diyos sa atin at ang kaparusahan nito para sa ating kabiguan, palagi na sundin ang kautusan. Birang resulta, ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya bilang tagapagligtas ay pinawalang sala. Sa makatuwid, itinuturing ng Diyos bilang ganap na matuwid. Kaya dahil tayo ay kaisa kay Kristo, tayo ay itinuturing ng Diyos na ganap katulad ng Panginoong Jesus. Bagaman mayroon pa rin tayong natitirang mga kasalanan, tayo na ay matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung nalalaman natin ang ating mga sariling kasalanan at pagiging spiritual bankrupt sa harap ng Diyos, kung tayo ay nahapis dito at namumuhay ng may kaamuhan dahil dito, ang magiging resulta nito ay pagiging gutom at uhaw sa katuwiran. So, dalawang bagay po ang nais kong sabihin dito. Una, they desires righteousness o nagnanais ng katuwiran. Pangalawa, they will be filled with joy o nabubusog ng kasiyahan o kagalakan. So una, desires righteousness. Ang makaramdam ng gutom at uhaw ay tanda na ang isang tao ay buhay. Lahat tayo ay nakakaranas ng gutom at uhaw. Ang mga patay ay hindi nangangailangan ng pagkain, ni hindi sila nauuhaw. Ngunit kung ang mga buhay ay hindi kakain o iinom, magdudulot ito ng sakit sa kanilang katawan. Ang taong gutom ay walang ibang nais kundi makakain. Doon lamang nakapokus ang kanilang sarili. Kapag ikaw ay gutom upang mapunan ang kasalukuyang pangangailangan ng iyong tiyan. Yan ang kahulugan ng salitang gutom dito. Meron kang masidhing pagnanais na makakain. Karamihan sa atin ay hindi pa nakakaranas ng gutom at uhaw na nagdadala ng, sabi natin, panganib sa buhay. Na gutom na gutom ka, uhaw na uhaw ka, wala kang makuhanan, kaya nakanganib ang iyong buhay. Karamihan sa atin hindi pa naranasan marahil iyon. Iniisip natin na ang gutom ay yung hindi tayo nakakain ng isa o dalawang meal sa buong araw. At kung uhaw ay ikaw ay nabilad sa matinding araw at nagnanais na makainom ng malamig na tubig o malamig na soft drinks. Ngunit yung gutom at uhaw na binabanggit at tinutukoy ng Panginoong Hesus dito sa talata ay mas matindi pa doon sa gutom at uhaw o pangangailangan natin na materially. Ang orihinal na salita na ginamit dito ay masidhing pagnanasa para isa-isang bagay na kung wala itong bagay na ito, ay hindi siya mabubuhay. Ito ay kapareho ng salitang ginamit sa 4 verse 2 ng Matthew, na ang Panginoong Hesus ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Anong sinabi nun? Siya ay nagutom. Kung paanong tayo ay nananabik na makakain, kung tayo ay gutom at uminom, kung tayo ay uhaw, ay ganoon din dapat sinasabi dito ang pananabik natin sa katuwiran. Katulad ng sinabi sa Psalm 42 verses 1 to 2, kung paano ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo sa buhay na Diyos. Yan yung pananabik na dapat mayroon
ang bawat kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang taong nakakaramdam ng espiritual na pagkagutom ay may tunay na pakiramdam ng kanyang sariling kahirapan sa espiritu. Ang kanyang nais ay katwiran. Siya ay naghahangad ng kabanalan sa kanyang buhay. Ang tanong, ikaw ba ay nauuhaw at nagugutom sa katuwiran? Ito ay ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay buhay sa espiritual. Dahil ang gutom ay nagmumula sa isang taong buhay, hindi sa patay. Pansinin natin na ang parehong gutom at uhaw dito ay nasa present tense. Ang ibig sabihin nito, ito ay tumatawag sa atin na hangarin ito sa araw-araw na buhay. Ito yung maging ating lifestyle o uri ng ating pamumuhay. Di ba? Kung kakain lang tayo ng isang beses sa isang linggo, magiging sapat ba sa atin yon? Hindi sapat yun. Isang araw nga isang pagkain lang, hindi pa sapat isang linggo pa kaya. O sabihin natin na mabusog man tayo, ang ating katawan ay magugutom at maghahanap pa din ng pagkain. Ganoon din sa ating spiritual na buhay. Tayo ay patuloy na magugutom at mauuhaw sa katuwiran. Hindi natin mararating ang ganap na katwiran sa buhay na ito. Ngunit ang ating pag-asa sa muling pagbabalik ng Panginoon, ang sabi, hindi na tayo magugutom at mauuhaw. Di ba dyan nasabi sa Revelation chapter 7, they shall hunger no more, neither thirst anymore. Hindi na magugutom at hindi na mauuhaw. Ngunit sa kasalukuyan, tayo ay tinatawag ng Panginoon dito na magsikap sa pagnanais ng katwiran. Kaya mas magutom tayo sa katwiran ng Diyos kaysa sa mga bagay dito sa mundo. Mas asamin natin ang tinapay ng buhay. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Matthew 4 verse 4, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang kayamanan at mga bagay sa mundo ay hindi magtatagal. Ngunit ang katuwiran ay pangwalang hanggan. Ang kagandahan ng tao ay lumilipas, ngunit ang kabanalan ay hindi naglalaho. Ang balabal ng katwiran, sabi nga, ay hindi naluluma. Kaya naisin mo itong katwiran na nagliligtas mula sa kamatayan, dahil ito ang katwiran na iniibig ng Diyos. Ang sabi rin sa Proverbs 15 verse 9, ang lakad ng masama sa Panginoon ay kasuklam-suklam, ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. Pero ang tanong, paano tayo magsisikap dito sa katuwiran? Ito ay sinagot ng Panginoon dito sa Sermon on the Mount. At kung makikita natin dito, ilang beses niyang binanggit yung salitang katwiran o salitang righteousness. Sa verse 10 ay makikita natin na kung tayo ay nagsisikap sa katwiran, may pag-uusig na darating. Sinasabi ng Panginoon na tayo ay magutom at mauhaw sa uri ng buhay na magdudulot ng pag-uusig ng ibang tao sa atin. Hindi ba dito rin sinabi ni Apostle Paul kay Timothy sa 2 Timothy 3 verse 12, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ngunit ang pag-uusig na dinaranas ng isang mananampalataya ay magandang bagay. Dahil ito ay tinawag ng Panginoon na mapalad. Hindi ba? Sinabi sa verse 10 and 11 ng Matthew. Sa verse 20 ng chapter 5 ay makikita ulit natin ang salitang katuwiran. Ang sabi doon, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga fariseyo ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sa mga sumunod na talata ay nagbigay ang Panginoon ng mga kaparaanan kung paano hihigitan ng mga disipulo ang katwiran ng mga eskriba at fariseyo. Sa verses 21 to 26, ang sabi doon, hindi lamang sinabi ng Panginoon na huwag kang papatay, ngunit huwag kang mapuot sa iyong kapatid at hanapin mo ang kapayapaan.
Verses 27 to 30, hindi lamang inutos na huwag kang mangalunya, ngunit higit huwag kang titingin sa iyong kapwa ng may pagnanasa. Sa verse 31 to 32, hindi kinundina ng Panginoon yung divorce dahil lamang may kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi niya dito na maliban sa pagkakasalang pakikiapid, ay tuparin natin ang ating tipan sa ating mga asawa. Sa verse 33 to 37, hindi lamang dapat nating tuparin ang ating mga panata, kundi higit pa, dapat tayong maging uri ng mga tao na hindi kailangang manumpa upang paniwalaan. Sa verse 38 to 42, hindi lamang dapat natin hindi gantihan ang ating kapwa, ngunit higit pa, ibaling natin ang ating pisngi at gawa ng mabuti ang masama. Sa verse 43 to 48, hindi lamang natin mamahalin ang ating kapwa, ngunit higit pa, dapat nating mahalin ang ating kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa atin. Pagdating mo sa chapter 6, verse 1, ay muling binanggit ng Panginoon ang salitang katwiran. Ang sabi doon, mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Ang pagsisikap natin sa katwiran na hindi kailangan makita ng iba, kundi ng Diyos lamang. Muli, makikita natin, makikita natin ang salitang katwiran sa Matthew 6 verse 33. Memorize natin yan, no? Pero sa Tagalog, basahin ko, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Dito ay nagsabi na kung uunahin mo ang paghahanap sa kaharian at katuwiran ng Diyos, ibig sabihin ikaw ay nananabik sa pamamahala ng Diyos sa iyong buhay, ay ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Kasama din sa pagsisikap sa katwiran, ang mga mapalad na binanggit ng Panginoon sa verses 7 to 9, ang maging mahabagin sa kapwa, ang pagkakaroon ng malinis na puso sa harap ng Diyos, at ang maging mapag-apayapa. So ito yung mga bagay na kailangan nating pagsikapan. Sa madaling salita, ikaw ay lumakad ng katulad ni Kristo. Tandaan natin, ito ay kanyang mga salita para sa kanyang mga disipulo. At ito ay makikita natin na ipinamuhay ng Panginoong Hesukristo sa Gospels. And Christ is saying here, as a king, this is your description, at ito dapat yung uri ng pamumuhay na mayroon ka bilang kabilang sa kanyang kaharian. Di ba't ang sabi sa 1 John 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. He must walk as he walked. Hindi ko makalimutan yung sinabi ni yung Greek word, kay Paul Washer, naalala ko yun. Yung sabi niya, peripateo, tama ba? Sabihin, you must copy how Christ walked dito sa mundong ito. If we are saying that we belong to His kingdom, na tayo ay mga mananampalataya. Pero sa ating sariling kasalanan, ito ay imposible. Ngunit ang magandang balita ay maaari tayong lumapit at humingi kay Kristo na kung saan ay nagsabi sa John 3 verse 6 verse 35 na ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Minsan, because of our remaining sins, dahil sa ating mga natitira pang mga kasalanan, parang hindi enough yung sapat yung righteousness na mayroon tayo na ipapakita natin. But Christ promised us here, yung mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sila ay bubusugin. Kaya ikaw ay lumapit sa Kanya sapagkat siya yung tinapay ng buhay. Kaya po yung greatest famine na naitala sa history ay yung Great Leap Forward sa
China. Kaya ito tinawag na greatest famine dahil sa dami ng namatay sa gutom. Torture, puwersahang magtatrabaho at suicide dahil sa depression. Sabi nila, hindi man exact yung bilang ng mga namatay, pero yung mas marami nagsasabi, mga 30 to 45 million yung namatay dito sa famine na ito. Kapag may famine, ang unang iniisip natin ay merong taggutom dahil sa matinding kakulangan sa pagkain. Ang mga tao ay merong masidhing pananabik na magsikap para makakain. Ganito yung inihinging requirement ng Panginoon dito. Magkaroon ka ng masidhing pagnanais sa katwiran. Maraming tao ngayon, ang sabi ko nga kanina, hindi lang kakaranas ng gutom at uhaw ng katulad sa panahon ng sabihin ito ng Panginoong Hesus. Sa panahon natin ngayon, sagana tayo sa pagkain at tubig. Kaya hindi natin masyadong makita yung urgency ng sinasabi ng Panginoon dito. Tanging ang makakaramdam lamang ng urgency na magsikap ay ang mga taong gutom at uhaw. Ang tanong, ikaw ba ay uhaw at gutom sa katwiran? O nagpapatuloy ka ba sa kabanalan? O kontento ka na sa paunti-unting katwiran lamang? Paano malalaman na ikaw ay gutom at uhaw sa katwiran? Una, tignan mo kung nasa iyo ang banal na espiritu. Dahil tanging siya lamang ang magbibigay sa iyo ng appetite na ito. Yung banal na espiritu lamang yung magbibigay sa iyo ng gutom at uhaw, yung appetite pagdating sa katwiran. Ngayon, kung wala kang appetite sa katwiran, ang panawagan na iusasain mo ang iyong sarili. Ikaw ba talaga ay na kay Kristo? Kung natagpuan mo ang iyong sarili na walang gana sa pagsisikap sa katwiran, ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan at manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Meron ka bang pagnanais sa salita ng Diyos at sundin ito? Katulad ng sinasabi sa Psalm 119 verse 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Mas iniibig mo ba ang mga bagay ng Diyos at kinasusuklaman ang mga bagay na kinamumuhian niya? Ang sabi dito sa Psalm 45 verses 6 to 7, ang iyong banal na trono ay magpakailanman, ang iyong setro o scepter ng kaharian ay setro ng katarungan. Iyong iniibig ang katwiran at kinasusuklaman ang kasamaan. Mas iniibig mo ba ang katwiran kaysa sa kasamaan? Meron ka bang lumalagong pagnanais na isagawa ang kalooban ng Diyos? Katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus sa John 4 verse 34, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Tanungin kita ulit, ikaw ba ay may gana sa pagnanais sa katuwiran? As I end this first point, ang sabi ni Martin Luther, what is required is a hunger and thirst for righteousness that can never be curbed or stopped or sated, one that looks for nothing and cares for nothing except the accomplishment and maintenance of the right, despising everything that hinders this. And is it maganda siguro, isipin natin that we are in a famine para talagang i-desire natin yung righteousness. And if you are not in Christ, you are not yet righteous. Hindi ka pa matuwid. Tanging si Kristo lamang yung makapagbibigay sa iyo ng katuwiran. Christ died on the cross. Si Kristo ay namatay sa cross ng Kalbaryo. Siya ay pinarusahan dahil sa kasalanan. At kung wala ka pa kay Kristo, ikaw din ay makasalanan. At ikaw ay nangangailangan ng Kristo. Kaya, ikaw ay manampalataya sa Kanya at magsisi sa iyong mga kasalanan. At ang pangako ng Biblia, yung righteousness ni Christ
sa cross ay isasalin sa iyo so that you might become righteous. Ikaw din ay maging matuwid sa harap ng Diyos. At diyan lamang magsisimula yung sinasabi dito na gutom at uhaw sa katuwiran. Pangalawa dito, yung pangako. Ang sabi, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. They are filled with joy. Sila ay nabubusog ng kasiyahan. Ang pangako ng Panginoon sa mga nagugutom at nauuhaw, sabi dito ulit, sila ay bubusugin. Ibig sabihin ng Panginoon ay magbibigay ng higit upang ikaw ay mabusog. Katulad ito ng pagkain ng pagpapakain ng Panginoon sa 5,000, di ba? Sa Matthew 14, sa pamagitan ng 2 tinapay at 2 isda. Ang sabi sa verse 20 doon, and they all ate and were satisfied. And they took up 12 baskets full of the broken pieces left over. Hindi lang sila na-satisfy, pero may leftover pa. If you're going to allow me, babasahin kong muli yung Matthew 6 verse 33. Ang sabi, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Sinasabi dito na kung tayo ay nagugutom at nauuhaw sa katwiran, hindi tayo tumitingin sa ating sariling sisidlan. Tayo ay tumitingin sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay. Kung titingin ka nga naman sa sarili mong sisidlan, nauubos. Minsan wala. But the good news is, pwede kang tumingin sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Ang isang tao na nagnanais na mas makilala at malawalhati ang Diyos ay laging makakatagpo ng tunay niyang kailangan. Kaya magkaroon tayo ng saloobin ng katulad kay Asaph. Diba sa Psalm 73, sa verse 25 to 26, ang sabi doon, whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. Yan ay nagsasalita sa hunger and thirst. Wala siyang ibang ininanais kundi ang Diyos. Ang sabi, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Iyan ay nagsasabi ng lubos na kabusugan. The person who desires o yung ininanais lamang ay ang Diyos, they will be satisfied. They will be satisfied. Kaya walang dahilan na hindi mapunan ang iyong kagutuman sa katwiran dahil ang lahat ng ating pangangailangan ay sagana sa Panginoong Jesus. Siya na nagsabi na siya ang tinapay ng buhay ay nagsasabi na bubusugin ang iyong gutom at uhaw. Kaya ang tanong, bakit natin ito hinahanap sa iba? Kung si Kristo lamang ang makapagpupuno sa ating gutom at uhaw, bakit natin ito hinahanap sa iba? Tayo ay binubusog ng Panginoon sa katwiran at ang resulta, tayo ay nasisiyahan sa ating buhay. Ang sabi sa Psalm 17 verse 15, as for me, I shall behold your face in righteousness. When I awake, I shall be satisfied with your likeness. Ang kasiyahan na ito ay hindi manggagaling sa atin dahil laging may kulang sa atin. Hindi ba, kapag tayo ay nagki-crave sa isang pagkain at napunan yung cravings natin, tayo ay busog, di ba, at kontento. Ngunit ito ay pansamantala lamang. Maya-maya, gutom ka na ulit at kakain ulit. Pareho lang din ito sa katwiran. Habang tayo ay andito sa mundo, lagi tayo makakaramdam ng gutom at uhaw. Kaya tayo ay laging iniimbitahan
ng salita ng Diyos na kumain at uminom lagi sa katwiran ni Kristo. Ang mga ito ay handa lagi para sa atin. Tulad ng sinabi sa hymn na isinulat ni Bernard of Clairvaux, "We taste thee, O thou living bread, and long to feast upon thee still. We drink of thee, the fountainhead, and thirst our souls from thee to fill." Kaya dapat tayo magutom at mauhaw sa mga bagay na ibinibigay lamang ni Kristo. Dahil doon lamang nating matatagpuan ang tunay na kabusugan. Ngunit ang tanong, ikaw ba ay kumakain, tumiinom ng katwiran ni Kristo? O patuloy kang kumakain ng mga bagay na hindi naman makapagbibigay sa iyo ng kabusugan? Katulad nung alibugang anak, prodigal son. Nung umalis siya sa kanilang tahanan, umaasa siya na makakatagpo ng tunay na kasiyahan. Nais niyang maging masaya at malaya. Ngunit para sa kanya, ang kasiyahan ay pagkakaroon ng pera, damit, pagkain, at maraming mga kaibigan. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang natagpuan ay kahirapan, kagutuman, at kalungkutan. Nung siya ay nagutom, ay lumingon siya sa mga pagkain ng baboy. Nung oras lang na siya ay nakaramdam ng masidhing kagutuman, sa kanya lamang naalala ang kanyang ama. Nung wala na siyang makain, he remembers, "In my father's house," ang sabi niya. Sa kanyang ama ay natagpuan niya ang akala niya makukuha niya sa mundo. Siya ay binihisan, pinakain, winelcome, at nagalak sa kanyang pagbabalik. Alam niyo po, nakakalungkot na maraming mga tao, maging mananampalataya, ay naghahanap ng kasiyahan sa mga bagay na hindi naman sila tunay na masisiyahan. Kung ikaw ito, kay Kristo mo lamang hanapin ang tinapay ng buhay at ang tubig na makapagpapawi ng iyong uhaw. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus sa babaeng Samaritana, sa John 4 verses 13 to 14, Jesus said to her, "Everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water, welling up to eternal life." Yan yung spring of water na hindi ka na kailanman maghahanap pa ng iba. Kaya ang hamon muli, kung ikaw ay wala pang pananampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan at ilagay mo lamang ang iyong pananampalataya sa Kanya. Hindi sa sarili mong gawa, kundi sa mabubuting gawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa Kanya mo lamang matatagpuan ang tunay na kasiyahan. At sa ating mananampalataya, as a church, let us continually be hunger and thirst after righteousness. And God, through Jesus Christ, will always feel that hunger and thirst. And we will always be satisfied. At balang araw, sa kanyang muling pagbabalik, we will not hunger, o hindi na tayo magugutom, at hindi na tayo kahit kailanman mauuhaw. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po, Panginoon, sa paalala ng inyong mga salita. Salamat dahil sa aming pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, you created a hunger and thirst ng righteousness sa aming mga puso. Salamat dahil we desire, Panginoon, kayo sa aming buhay. Salamat dahil kami ay masaya, Panginoon. Hindi dahil kami ay likas na masaya,
kung hindi dahil pinatawad na ang aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, inihiling namin na sa paalala ng inyong mga salita, may you continually give us sufficient grace upang ito po ay may apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Na patuloy namin kayong hanapin, patuloy kaming magutom at mauhaw sa inyo hanggang sa muli po ninyong pagbabalik. Salamat pong muli sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.